Magandang araw po mga kababayan. Gusto ko lamang pong sagutin itong pinapakalat na kasyungahan ni Eloy Bugris. Ang taong ito po ay para sa akin napakadelikado dahil kamangmangan po ang pinapakalat niya sa social media. Kapag ito kumuda, talagang marami pong mahahawa ng kanyang kamangmangan. Pakinggan po natin dahil ito po ay dapat talagang sinusupalpal at sinasagot. Dahil kapag pinabayaan po sila, talaga po pare-pareho po tayong malulunod sa kamangmangan. Panoorin po natin. Uyolo, grabe ang desperation sa mga putang ina, mga bilatsing iluy nga mga BBMers. Kung sino sa inyo nagadeposito sa BDO, sa Security Bank, sa Metrobank, pull out nyo ng mga milyones nyo. Wala ka pala privacy sa Pilipinas ngayon kasi martial law. Pwede lang pala putang ina isabi na kagi-iskandalo kung magkanong pera meron ka. Hindi naman sa sinasabi natin may tinatago si BP Sara, but isn't it the very reason that we put our money in the bank for us to have privacy? Kung ganun man lang ang usapan ni Yuta, ilagay nyo na lang, magkutkot na lang kayo dyan sa lupa, sa likod ng bahay nyo, at dyan nyo ilagay ang inyong pera. Kasi sa bangko pala, hindi, wala. Iiskandaluhin ka sa mga bilatsing iloy, tapos kung malaman sa kapitbahay mo, marami kang pera, kidnapon ka. Ganito ngayon ang sistema sa Pilipinas, gaguhan. Okay mga kababayan, malinaw po na pinapalabas nito ni Eloy Bugris na tila ba pinagtitripan si BP Sara Duterte nang pinakuha po or pinasupina ang kanyang financial records, pati BIR records, mga kababayan. Na para bang pinapalabas ng taong ito na tayo mga ordinaryong Pilipino ay pwedeng pagtripan ng gobyerno kapag ginusto nila na tignan ng ating mga bank or financial records. Mali po yun. Alam niyo po, nung chinek ko yung comment section ng content ng ito, ang dami pong sumang-ayon sa kanya. Mali po ang gustong palabasan nito ni Eloy Bugris na parang pinagtitripan si BP Sara or kapag ginusto po ng pamahalaan na tignan ng ating financial records, bank records ay makukuha nila ng walang kaabog-abog. Mali po yon mga kababayan. Hindi po tayo pagtitripan ng gobyerno at hindi po pinagtitripan si BP Sara dito. Meron pa rin po tayong bank secrecy. Meron pa rin po tayong karapatan sa privacy ng ating financial records. Pero po, sa kaso ni BP Sara, siya po'y politiko, unang-una na yon, public servant. Pangalawa, meron pong mga kaso sa kanya sa impeachment court. Ang impeachment court po ay may karapatang magpasubpina ng financial records or bank records at BIR records ng isang politiko kung kinakailangan dahil siya ay naisasalang or nakasalang sa impeachment trial. So kung may mga reklamo sa kanya, mapasa korte man yan or impeachment court, kapag sinabi ng korte na ipasubpina ang financial records, wala pong magagawa doon ng isang politiko. Kailangan po niyang mag-submit dahil sinumpaan din naman niya na magiging tapat siya at mapapagkatiwalaan ng taong bayan. Sabi nga, public office is a public trust. Ngayon, may nakita o nakakitaan ka ng mga di umano'y anomalya or may kinakasangkutan ka ng kung ano-anong di umano'y illegal na gawain at sinasabing ikaw ay nakareceive ng mga dirty money mula sa mga sindikato at sinasabing ikaw ay may alleged ill-gotten wealth. Ngayon, dahil politiko ka, in the case of BP Sara, Vice President, sinampahan ng mga kaso sa impeachment court, 4 na impeachment articles, kung hindi ako nagkakamali, kinakailangan ngayon tignan ang iyong financial records. At nasa batas naman po yan, nasa konstitusyon, may karapatan po ang impeachment court na ipasubpina ang mga ito para mabusisi. Hindi po ito ginawa ng walang dahilan. Hindi po ito parang pinagtripan lamang. Ganun po kasi sa pagkakaunawa ko ang gustong palabasin ng taong ito. Kaya nang sabi ko po kanina bago tayo nagsimula na ang taong ito ay nagpapalaganap, nagpapakalat ng kasyungahan or nagpapalaganap po ng kamangmangan mga kababayan. Kaya dapat po itong mga ito ay itinutuwid, itinatama, sinusupalpal, sinasagot at binibigyan po ng reaksyon dahil kung hindi, kung yung naratibo lamang nila ang makikita ng ating mga kababayan at kung naratibo lamang nila ang lalaganap sa social media, sila lamang po ang papaniwalaan. Sila lamang po ang paniniwalaan kahit mali-mali naman po ang sinasabi, kahit baluktot, kahit irrational, kahit kasinungalingan, kahit fake news mga kababayan. Pinapalabas kasi nito ni Eloy Bugris, 10 ng kanyang mga kapwa DDS at propagandist or mga DDS propagandist na inaapi at pinagtitripan si BP Sara dito. Hindi po. Kahit nga si BP Sara, anong sabi?
Dalhin na yan sa impeachment trial at ang sabi niya bloodbath. Hindi po ba mga kababayan? Ngayon, ginagawa ang tama, binibigyan siya ng due process, nagpapasubpina, dumaan naman yan sa approval ng impeachment court. Bakit kayo nagrereklamo? Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo nagmamaktol? Di ba kayo nga yung may mantra na kung walang ginagawang masama, kung walang tinatagong baho, walang dapat ikatakot. Ganun lang kasimple mga kababayan. Kung sasakyan po natin at paniniwalaan natin ang narrative nito ni Eloy Bugris na hindi dapat nabubulatlat ang bank information ng isang politiko, na sasangkot di umano o may mga kaso ng katiwalian, kung hindi yung papayagan at kung poprotektahan palalo, no, yung kanilang mga bank information, financial records, and BIR records, di para tayong nagpoprotekta ng mga magnanakaw. Lalo tayo nag-e-enable ng mga magnanakaw na politiko. Lalong dadami ang sindikatong politiko. Ang mga ito talagang, alam nyo, dahil sa pagiging panatiko, nawawala na sila sa katuwiran. Parang hindi na sila matinong mag-isip, in my opinion. Na alam mo naman, Eloy Bugris, na dumadaan yan sa proseso, sa due process, hindi naman basta pinagtitripan lang si BP Sara. Pero ikaw, ang pinapalabas mo, parang pinagtitripan lang si BP Sara, na parang pinakuha at pinasamsam ang kanyang financial records at BIR records nang walang dahilan. Mali po mga kababayan, mali po yung ganong mindset or thinking. May mahalagang dahilan, may importanteng dahilan kung bakit pinasamsam ang bank records, financial records at BIR records ni VP Sara. May importanteng dahilan po. Ito ay dahil may mga kaso siya sa impeachment court na kailangan po nating mapatunayan. Dahil kung poprotektahan po natin ang mga bank records ng mga politikong ito, kung kinakailangan nating makita iyon, tapos involved pala sila sa katiwalian at tumatanggap pala sila ng dirty money at may ill-gotten wealth pala sila, hindi po natin sila napanagot. Bagkos, para natin silang kinonsinte, mga kababayan. At yan po ang nakikita kong ginagawa ng mga DDS na ito, lalong-lalo na ito si Eloy Bugris. Sobrang sama po ng ginagawa ng taong ito. Nagpapakalat po ng kamangmangan, kasyungahan, at ikinakalat niya sa social media. Unfortunately, marami pong sumasang-ayon sa kanya. At sa tingin ko, yung iba mga troll na nagko-comment ng approval sa kanyang content para maraming tao po ang mamanipula na makakabasa ng mga comment na iyon na mapaniwala din sa maling ipinapakalat, sa kamangmangan na ipinapakalat ng taong ito. Ganun po yung style nila, ganyan po yung kanilang propaganda, ganyan po sila lumaro, napakadumi. Magpapakalat ng kamangmangan, may mga troll na susuporta sa comment section, ibabahagi, isa-share, ire-repost, marami na po ang napaniwala. Marami pong Pilipino na lalo-lalo na yung mga madaling mapaniwala, yung mga gullible. Madali po silang mahihikayat ng kamangmangan na ipinapakalat ng taong ito. Nahawa na po ang marami. Ganun po nila minamanipula ang public opinion. Kaya nandito po tayo sumasagot at gumagawa ng reaction video para kahit papaano maituwid natin yung mga mali at kamangmangan na ipinapakalat nila sa social media. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong suporta dahil ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin para maraming makadinig, makapanood ng aming video at ng aming sinasabi dito. Matindi po ang laban ng kasinungalingan versus sa katotohanan, ng kabutihan versus sa kasamaan at kadiliman, mga kababayan. Matindi po ang laban. Matindi po ang laban ng mga taong nangungunsinte ng katiwalian, korupsyon at pagnanakaw versus sa mga taong lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa katiwalian at lumalaban sa mga magnanakaw at sindikatong politiko. Simple lang naman po ang gusto natin dito. Mapatunayan natin kung guilty or inosente si BP Sara. Ganun lang kasimple. Kung guilty, kailangan niyang managot. Kung inosente, napahiya tayo, mas lalo pang dadami ang supporter ni BP Sara kung inosente siya. Kaso, sa nakikita natin sa ginagawa ng kampo ni BP Sara at ng mga DDS na pagtatakip, pagdadivert at pagpigil sa due process, sa tamang proseso at pagpapaawa at pagpapabiktim, sa aking palagay mga kababayan, yan po ay style or strategy ng mga taong alam nila sa sarili nila na may guilt
sila or guilty sila, in my opinion. Sa tingin ko, kahit mismo mga DDS sa tingin nila ay mapapahiya si VP Sara dahil mapapatunayan guilty. Kasi kung totoo, kayo na mga supporter kayo, mga DDS kayo, kung totoong naniniwala kayo na inosente si VP Sara, kayo na mismo ang mag-i-encourage kay VP Sara na sige na, ipakita mo na yan. Sige na, labanan mo na sila. Total, sinabi mo, bloodbath. Sige na, tapatan mo. Patunayan mo na inosente ka nang mapahiya sila, nang mapahiya ang mga accusers mo, nang mapahiya ang mga nag-aakusa sa'yo. Pero hindi kabaliktaran po ang nakikita natin. Ang nakikita natin pag-iwas, pagtatago, pagda-divert, at they will do whatever it takes para lang hindi matuloy ang trial at para lamang hindi mabulatlat ang mga dapat mabulatlat. Bakit? Yung po ang katanungan natin. May kinatatakutan po bang mabuking? May kinatatakutan po bang baho na mabubulatlat or maisisiwalat sa mga Pilipino? Yun po ang tanong natin. Kasi at the end of the day, kung inosente ka talaga, dapat ikaw talaga mismo ang mangunguna na ilantad ang lahat para mapahiya ang mga kalaban mo. Ganun lang kasimple mga kababayan. Pero again mga kababayan, iba po ang nakikita natin, kabaliktaran po. Para po sa akin, signs of guilt, signs of fear. May kinatatakutan, may pinangangambahan, yung po ang nakikita natin. So, yun lang naman po ang aking gustong gawin dito sa video na to. Mag-raise ng awareness, so palpalin ang kamangmangan na ipinapakalat ni Eloy Bugris, labanan po ang kasamaan at kasinungalingan at irrational na pangatwiran na ipinapakalat ng mga DDS na ito. Dahil kung hindi, again, lalagana po yung kanilang maling pinapakalat at kamangmangan na pinapakalat nila. Sila po ang paniniwalaan, sila po ang mamamayagpag. Mali po yun. Kaya nandito po tayo para lumaban at nagpapasalamat po kami sa inyong suporta. Makita-kita po tayo sa susunod kong video. Hindi po tayo titigil sa paglaban sa mga nagpapalaganap ng kamangmangan at kasungahan dito po sa social media. Salamat po sa panonood.